Daniel Padilla, nagparamdam sa birthday ni Catherine Bernardo. Mag-reply kaya ang ex-jowa? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nagparamdam di umano si Daniel Padilla ngayong araw sa social media na pinaniniwala ang para sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Feeling ng mga loyal Katnil fans, ang latest post ni Daniel sa kanyang Instagram story ay ang pagbati niya sa 28th birthday ni Catherine today, March 26. Makikita sa IG post ni DJ ang isang blurred photo na tila selfie ni Catherine na may nakasulat na happy birthday sa Japanese. Ang sunflower emoji na nasa left ng kanyang IG story ay ang nagbigay ng sign na para kay Catherine ang nasabing post. In fairness, kahit matagal-tagal nang hiwalay ay hindi pa rin nakalimot ang kapamilya aktor na batiin ang dating jowa sa kaarawan nito. Abangers naman ang mga diehard fans ng Katnil, supporters sa magiging reply ni Catherine sa birthday greeting ng aktor. Habang isinusulat namin ang balitang ito ay hindi pa sumasagot ang aktres kay Daniel. Kung matatandaan, ipinagdiinan ng aktor na kahit hiwalay na sila ni Catherine ay forever na itong nasa puso niya. Hindi ko makakalimutan si Catherine. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan. Hindi mawawala ito. Thank you very much, sabi pa ni DJ. Samantala, ibinandira naman ni Catherine ang pagiging first ever Filipino ambassador ng isang French luxury perfumes and cosmetics house. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng dalaga ang kanyang video ad with her bonggang-bonggang pink dress. Don't let anyone tell you that you're not allowed to define who you are, she wrote. Everyone's a work. Thank you Lancome Official for welcoming me as the first Lancome Philippines ambassador. Ang caption pa sa kanyang IG post. At sa kabilang banda naman, David Licauco nahihiyang magpa-picture kay Catherine Bernardo. Super happy to see her as a fan. Certified fanboy din ang kapusuhang at pambansang Ginoo na si David Licauco at isa nga sa mga hinahangaan niyang bonggang-bongga ay si Catherine Bernardo. Kaya naman tuwang-tuwa siya at kinikilig at the same time nang finally ay ma-meet na niya ang box office queen sa isang fashion event nang in-endorse nilang clothing brand. Pinusuan ng kani-kanilang mga fans ang litrato nila together na kumakalat sa social media pagkatapos nilang rumampas sa naturang fashion show nitong nagdaang weekend. Actually, nahihiya pa nga raw si David na magpa-picture sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla that time. Buti na lang daw umiksina ang kanyang makeup artist at nag-request kung pwede silang picturean together. Ang dami raw kasi talagang nagpapa-picture kay Kat, kaya nagdadalawang isip siyang magpa-picture at feeling niya pagod na rin ang aktres ng mga oras na yon. I am really a big fan for Catherine. Tsaka pinapanood ko talaga yung mga pelikula nila ni Daniel. Yun, I'm super happy to see her as a fan, pahayag pa ni David kahapon sa pre-show ng Sparkle Goes to Canada tour nila this April. Sa tanong kung game ba siya sakaling may offer na makatrabaho niya si Catherine sa isang project, isang mabilis na yes ang kanyang sagot. Oo naman syempre, anything now naman na work, I'll do it. Nakangiting say pa ni David. Dream come true para sa kanya sakaling magkasama nga sila ni Kat sa isang pelikula. In fairness, mula nang mag-viral ang photo nila David at Catherine ay marami kaming nabasa na sana'y magkatrabaho rin ang dalawa very soon. Sabi nga ng isang netizen, hala, ang lakas ng chemistry nyo. Pwede po sila na love team. Sobrang lakas makahatak ng madlang people. Pwedeng chineto boss mets akikay na Pinay, hirit naman ng isang fan. Sa isang panayam sinabi pa ng aktor na hopefully mabigyan ng pagkakataon. Lahat naman ng artistang lalaki gustong makawork si Catherine. Mahaba-haba ang pila. Samantala, abangers na ang mga kababayan natin sa Canada sa pagsugod doon ng mga pambatang sparkle at artist ngayong darating na April 1. Kabilang nga sa mga magpapasya at magpapa-good vibes sa Sparkle Goes to Canada tour ay sina Julian San Jose, River Cruz,
Bianca Umali, Roro Madrid, Barbie Fortesa at David Licauco with Bubay. Ito ay mula sa direksyon ni Johnny Manahan and presented by Sparkle GMA Artist Center together with GMA Pinoy TV. For tickets, go lang kayo sa mga official social media pages ng Sparkle at GMA Network. At sa kabilang banda naman, Christine ang maming nagtampo kay Lord. Ibinalik ni Marco ang kanyang fate. Mas gusto sana ni Christine Reyes na non-showbiz ang magiging next boyfriend niya after niyang maghiwalay ng dating asawang actor-model na si Alika TV. Pero hindi nga ito nangyari dahil na-inlove na siya sa hunk actor na si Marco Gumabaw na matagal na niyang kaibigan at ilang beses na rin niyang nakatrabaho. Inilarawan pa ng premyadong aktres ang love story nila ni Marco bilang unexpected dahil nga hindi niya akalain na mapufu siya sa isang katropa. Sa panayam ng broadcast journalist na si Karen Davila na napapanood sa kanyang YouTube channel, natanong nga si Christine kung paano niya i-describe ang relasyon nila ni Marco. Unexpected. Unang-una yung sinabi ko nga, alam naman ito ng mundo na mas gusto ko sana non-showbiz na, but you know, it's unexpected. Tugon pa ng aktres. Sabi pa niya, super happy siya na dumating si Marco sa buhay niya sa tamang panahon at pagkakataon. Having him and his family and knowing everybody like his cousins also. They are very nice people, say pa ng aktres. Revelasyon pa ni Christine, si Marco rin ang nagbalik sa pananampalataya niya sa Panginoong Diyos at muling magtungo sa simbahan. Inamin ni Christine na totoong nagkaroon siya noon ng tampo kay Lord. He brought me back to church kasi nagtampo ako kay Lord. Kasi yung Pasko, church people rin sila. So parang feeling ko nagtatampo ako doon kay Lord na ginagawa ko naman, nag-ubi naman ako pero bakit ganito yung nangyari? So when Marco came, he brought me back to church and I'm thankful, say pa ni Christine. Natanong din ni Karen si Christine kung napag-usapan na ba nila ni Marco ang tungkol sa pagpapakasal. Tsaka lang namin pag-uusapan, masyado pa kasing maaga. Sinagot din ni Christine kung bakit mas pinili nila ni Marco na gawing private ang kanilang relasyon. For me, it's already out. So what's the point, diba? Or siguro let's just say na may personality talaga. Mas gusto ko quiet lang, aniya pa. Hindi naman maipagkakaila na masaya na nga si Christine Reyes sa piling ni Marco. Mukhang nakamove on na talaga siya sa dati niyang asawa. Tila nga sa piling ni Marco nakalimutan na niya ang malagim na pangyayari sa buhay niyang may asawa. Dati lang lalaking tinitibok ng kanyang puso na si Ali ay napalitan na ni Marco. At hindi rin kaduda-duda dahil makikita naman natin kung paano siya alagaan ni Marco, kung paano siya nito mahalin at kung paano siya nito ipinagmamalaki.